Hi mga kabeshi, akong magaganda na katulad ko. Char! Nakapagluto na ba lahat ng bilo-bilo noong Holy Week? Anyway mga kabeshi, super namimiss ko na ang bilo-bilo kaya naisipan ko magluto ngayon. Alam nyo ba na ang bilo-bilo ay isa itong pinakapaborito kong merienda or desserts? At ang sabi ng mga iba, kadalasan, niluluto daw ito tuwing Holy Week. Pero para sa akin, pwede mo itong lutuin anytime. Lalo na kung kapag super namimiss mo na ito. So ano pang hinihintay nyo? Umpisahan na natin to. At welcome sa panlasang Lot-Lot Charot! Charot lang. So una mga kabeshi, lulutuin ko muna itong tapioca pearls natin. Maglalagay ako ng 2 tasang tubig at pakukuluan ko muna ito bago ko ilagay itong tapioca natin. Lutuin ito hanggang sa mawala yung kulay puti-puti na nakikita nyo sa ilalim ng tapioca. So itong tapioca natin ay umabot ng 1 oras bago ito tuluyang naluto mga kabeshi. So medyo sobrang tagal din bago tuluyan siyang naluto. Ganun. Siya nga pala mga kabeshi, kapag nakikita nyo siyang natutuyo na pero hindi pa siya luto, pwede nyo po siyang dagdagan ng tubig. Ganun. At kapag nakita nyo na ganyan na po yung itsura ng ating tapioca is pwede na po yan. So okay na yan. Patayin na po natin yung apoy at itabi muna natin tong naluto nating tapioca pearl. So ngayon naman mga kabeshi is gagawa tayo ng rice balls or yung tinatawag ng bilo-bilo. Maglagay tayo ng 1 tasang glutinous rice flour sa ating bowl at kalahating tasang tubig lang ang ilalagay natin dito mga kabeshi wak. Okay? Baka namang 1 drum ang ilagay nyo ha? Char. Tapos haluin lang natin ito hanggang sa maging dough na siya ganun. So kung napapansin nyo mga kabeshi, yung kanyang consistency dyan is medyo malabnaw siya. So ang gagawin natin ay magdadagdag ulit tayo ng konting glutinous rice flour dyan para makuha natin yung saktong consistency ng ating dough, ganun. So okay na to. Ngayon naman, magbibilog na tayo. Paikutin lang natin ito sa ating mga palad hanggang sa mahilo sila. Char. At depende na yan sa inyo mga kabeshi kung gaano kalaki ang bilo-bilo na gagawin ninyo. Pero sa akin, yung saktong laki lang, parang kasing laki lang ng Jolens, ganun. Alam nyo ba yun yung Jolens? Basta yung Jolens, ganun. Tapos, para hindi dumikit yung bilo-bilo natin sa plato, lagyan nyo siya ng konting mantika or pahiran nyo siya ng konting mantika para hindi sila dumikit. Ganun mga kabeshi. Ha, makinig kayo. Makinig kayo. Appear tayo. Char. So, ito na mga kabeshi yung nagawa nating bilo-bilo or rice balls. Yan. O, diba? Ang galing kong gumawa ng bilo-bilo, no? Char. So, ang gagawin natin, magpapakulo na tayo ng gata sa ating mahiwagang kawali. Okay? Let's go. So, ito pala yung gagamitin natin kawali. Mga kabeshi, pwede kayong gumamit ng kaldero. Nasa sa inyo yan kung anong gusto nyong gamitin. Okay? Ito pala yung mga iba pa nating sangkap mga kabeshi. Meron tayong sweet potato dyan. Ayan. Ganyan yung hiwa niya. Tapos meron tayong purple yam. Tapos meron tayong saging dyan. So ayan mga kabeshi, kumukulo na po yung ating gata. Pwede na po natin ilagay yung ating bilo-bilo dyan. So ngayon naman haluin po natin ito ng dahan-dahan para hindi sila magkadikit-dikit. So malalaman natin kung luto na ba yung bilo-bilo kapag ito ay lumutang na sila ganun. So lagyan na rin pala natin ng asukal mga kabeshi. Dapat pala mas mauuna pa yung paglagay ng asukal kaysa dito sa bilo-bilo. So kapag kumulo na yung yung ating gata, ilagay na yung asukal tapos yung bilo-bilo. Kaya lang kasi nakalimutan ko mga kabeshi, pero okay lang yan. Sa pagdating naman sa paglalagay ng asukal, kung gaano ba karami, depende yan sa inyo mga kabeshi. Kung gusto niyo mas matamis, more sugar ang ilagay nyo. Pero kapag hindi kayo mahilig sa sobrang tamis, konti lang ang ilagay nyo. So kung gusto niyo madiabetes, edi 1 drum ang ilagay nyong asukal. Char. Charot lang. So, ngayon naman mga kabeshi, pwede na po natin ilagay yung ating purple yam or yung ating ube, ganun. So, ilagay na rin natin itong ating sweet potato mga kabeshi para bongga at masaya. Ayan. Haluin natin ito na may kasamang pagmamahal. Ganun. So, okay mga kabeshi, ilagay na rin natin itong langka natin. Bango. Ngayon naman, ilagay na natin itong naluto nating tapioca pearls. And then, pwede po kayong gumamit ng medyo malalaki na tapioca pearls. Kaya lang kasi ang nabili ko lang is yung mga maliliit. Pero okay na rin yan mga kabeshi. Hindi na yan aangal sa aking tiyan. Char. So, ilalagay na rin natin itong saging mga kabeshi. Siya nga pala, yung gamit nating saging dyan mga kabeshi is frozen siya. And luto na po yan. Kaya sa huli ko na siya nilagay. Ganun. Haluin natin ito para magkahalo-halo sila lahat. Naku mga kabeshi.
Sobrang natatakam na ako. Excited na akong kumain ng bilo-bilo. Kayo ba? Gusto nyo ba? Madali lang mga kabeshi. Kumuha na kayo mga lagayan nyo. Tumakbo na kayo dito at pila-pila kayo dyan sa labas, okay? Char. Tikman nga natin kung sakto na yung kanyang tamis. So ayan mga kabeshi, para sa akin okay na po yung tamis. Hindi ako mahilig sa sobrang matamis. Gusto ko lang yung sakto. So okay na ito mga kabeshi. Patayin na natin yung apoy. So ito na mga kabeshi, luto na po yung ating napakasarap na bilo-bilo. Amoy pa lang, talagang makakalimutan mo ng mga sakit at hinagpis dyan sa puso mo. Char! So ito na mga kabeshi, tikiman time. Kain! Grabe, ang sarap mga kabeshi, as in. Naku, kapag nandito kayo at matitikman nyo to, check na makakalimutan nyo naman mga sakit at hinagpis dyan sa puso nyo. Char! Kain! Sarap! So, ayan mga kabeshi, super nagustuhan ko tong niluto kong bilo-bilo ngayong araw na ito. I hope nagustuhan nyo ang video ito. Kung nagustuhan nyo, please click the like and please subscribe. Thanks for watching. Bye!